Isang magandang araw mga mahal kong mag-aaral. Narito muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa mga elemento ng kwento. Pamilyar ka ba rito? Kung hindi, simple lang ang iyong gagawin. Panoorin mo lamang ng buo ang ating video. Bago ang lahat, ano muna ang ibig sabihin ng kwento? Kapag sinabi nating kwento, ito ay pagsasalaysay ng isang pangyayari sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. Mga bata, alam nyo ba na ang kwento, gaya ng katawan ng tao, ay mayroon ding mga parte o elemento. Mahalaga ang bawat sangkap nito. Mas nagiging kapanapanabik kasi ang mga eksena sa kwento. Ang mga elementong ito ang nagbibigay ng buong ideya at kaalaman sa nakikinig o nagbabasa nito. Hindi lang yan, nagiging buo ang kahulugan at ideyang ipinahihiwatig ng kwento gamit ang mga sangkap o mga elemento nito. Mayroong tatlong pangunahing elemento ang kwento at ito ay ang tauhan, tagpuan at banghay. Ngayon ay iisa-isahin natin ang mga ito. Tara at umpisahan natin ang talakayan sa tauhan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tauhan? Ang tauhan ang tagaganap sa kwento. Sila ang nagsasagawa ng mga kilos at eksena sa isang kwentong ating binabasa o pinakikinggan. Mayroon tayong dalawang uri ng tauhan. Ang una ay ang mabuti. Ito ang tinatawag na bida. At ang pangalawa naman ay ang masama o ang tinatawag na kontrabida. Alam niyo ba mga bata na ang dalawang ito ay napakahalaga dahil ito ang nagbibigay ng kulay sa kwento. Ang tauhan ay maaaring tao, bagay o hayop na nagbibigay ng excitement sa kwento. Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang elemento. Ito naman ay ang tinatawag natin na tagpuan. Kapag sinabi nating tagpuan, ito naman ay tumutukoy sa lugar at panahon kung kailan naganap ang isang kwento o pangyayari. Maaari itong iba't ibang panahon at lugar kung kailan naganap ang isang eksena sa kwentong ating binabasa o pinakikinggan. Halimbawa na lamang, sa kwentong si Pagong at si Matching, ang tagpuan ay naganap sa sagingan malapit sa ilog. Dito naganap ang eksena sa kwento at kung kailan ito nangyari. Ang ikatlong elemento ng kwento ay ang tinatawag na banghay o plot sa English. Ang banghay ay ang pagsasalaysay ng kabuuan ng kwento at may iba't ibang yugto. Alam nyo ba na dito inilalahad ang mga pangyayari sa kwento? Ito ang pinakamahabang parte ng ating kwento sapagkat ito ay punong-puno ng excitement at ng different twist. Ang banghay ay may 5 yugto. Ito ay ang panimula, suliranin, kasukdulan, solusyon at ang wakas. Ang 5 yugto ng banghay ang nagpapaliwanag sa kabuuang pangyayari sa kwentong ating binabasa. Alamin natin ang kahalagahan ng bawat isa sa 5 yugto ng banghay. Una ay ang tinatawag na pasimula. Ito ang pasimulang pangyayari na magbubukas ng mga kaganapan sa kwento. Ang saglit na kasiglahan ay kasunod nito na nagpapakita ng pagtatagpo ng tauhan na masasangkot sa isang suliranin. Ito ay kailangang kapanapanabik upang ipagpatuloy ng mambabasa ang kanyang pagbasa. Pangalawa ay ang suliranin. Ito ang problema na kakaharapin ng mga tauhan sa kwento.
Sa bahaging ito, makikita ang paghihirap ng pangunahing tauhan o ang tinatawag natin na bida sa ating kwento. Ang ikatlo naman ay ang kasukdulan o climax. Ito ang pinaka nakasasabik na yugto ng pangyayari. Narito ang pinakamagandang parte ng kwento. Sa parting ito, maaaring mahinuha o mahulaan ng mambabasa ang maaaring kalabasan ng pangyayari. Ang ikaapat naman ay ang solusyon. Sa bahaging ito naman, ipinakikita kung paano napagtagumpayan ng bida ang suliranin o problemang kanyang kinaharap sa kwento. Naglalahad din ito ng mga paraan kung paano nasolusyonan ang problema ng pangunahing tauhan o ng bida sa kwento. Ito rin ang nagsisilbing tulay patungo sa wakas ng kwentong ating babasahin o pinakikinggan. Ang huli at panglima ay ang wakas. Ito naman ang katapusan ng kwento. Maaaring masaya o hindi masaya ang magiging katapusan ng kwento. Mahalaga ang bawat bahagi at elemento ng kwento. Bawat isa ay may ginagampanan. Subukin natin ang ating natutunan. Makinig kayo sa kwentong aking babasahin at sikaping alamin ang mga elemento nito pagkatapos. Ang kwentong ating mapapakinggan sa oras na ito ay may pamagat na si Pagong at si Matching. Noong unang panahon, sa sagingan malapit sa ilog, nakatira si Matching at si Pagong. Isang araw, nakakita sila ng saging na inanod sa pangpang ng ilog. Dali-dali itong kinuha ni Matching at hinati sa dalawang bahagi. Anong parte kaya ang napunta sa kanya, palagay ninyo? Dahil itong si Matching ay sadyang mautak, ang bahaging may bunga ang napunta sa kanya at ang bahaging may ugat o ang walang bunga ang napunta sa kawawang si Pagong. Lumipas ang mga araw at tumubo ng maganda ang saging ni Pagong at namunga ito ng maraming-marami. Ang sarap-sarap! Hitik na hitik sa madidilaw at malilintog na saging ang punong itinanim ni Pagong. Samantalang namatay naman ang saging ng tinanim ng mautak na si Matching. Bakit kaya namatay ang kanyang halamang itinanim? Siyempre, hindi ito tutubo dahil wala itong ugat. Isang araw, napadaan si Matching sa sagingan ni Pagong. Dilaw na dilaw ang mga hinog na saging. Takam na takam ang mautak na si Matching. Dali-dali siyang lumapit kay Matching at tumingin sa mga hinog na saging. Kaibigang Pagong, baka gusto mo ng tulong, ang wika ni Matching. Kapag nakaakyat na ako dyan sa puno na yan, hindi ko bibigyan kahit isang saging. Yang Pagong na yan, uubusin ko lahat. May nabuong masamang ideya na naman sa mautak na si Matching, kawawang Pagong. Kamusta, kaibigan? Salamat naman. Hirap na hirap nga akong kunin ng mga bunga dahil mataas Alam mo naman, di ko kayang umakyat. Ang wika ng walang kamalay-malay na Pagong. Nagsimula ng umakyat si Matching sa puno ng saging. Dali-dali siyang umakyat at kinuha ang lahat ng mga bunga at kinain ng kinain ng kinain. Sarap-sarap naman talaga ng saging na to. Tatamis at hinog na hinog. Kaibigang Matching, bigyan mo naman ako kahit isa lang.
ang samo ni Pagong habang naghihintay na bigyan siya ng saging. Maawa ka naman sa akin. Ako ang nagtanim niyan. Bigyan mo naman ako kahit isa. Ngunit tila walang naririnig ang Matching. Apura ang kain niya ng saging sa itaas ng puno. Kawawang Pagong, tanging balat lamang ng saging ang natira sa kanya at bumabagsak sa kanyang harapan. Sa galit ni Pagong, dali-dali siyang kumuha ng tinik at inilagay sa katawan ng saging, palibot pataas. Humanda ka ngayon, napakautak mo, hindi ka marunong maawa sa nagtanim ng saging. Matapos magpakabusog ang Matching, bumaba na ito at natapakan niya ang mga tinik na inilagay ni Pagong. Aray ko po! Naku po! Diyos ko po! Ano ba yan? Puro tusok na kamay ko! Aray! 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 Nag-iiyak sa sakit sa dami ng tusok si Matching. Sa galit ni Matching, lumapit siya kay Pagong at iaakmang itatapon ito sa ilog. Huwag mo akong itatapon sa ilog! Maawa ka! Mamamatay ako! Ang sigaw ni Pagong. Mamamatay balay ha? O sige, dito man lang makaganti ko sa ginawa mong pagtusok sa puwit at kamay ko. At buong lakas na inihagis ni Matching ang kawawang si Pagong sa ilog. Bebe! Salamat kaibigang Matching! Nakalimutan mo ba na nakatira ako sa ilog, hindi ako mamamatay rito? Ang wika ng matalinong si Pagong, naisahan niya ang mautak na si Matching. Natulala ang mautak na si Matching, samantalang masayang naglangoy naman, palayok ang matalinong si Pagong. Waste ka talaga, Pagong! Grr! May araw ka rin sa akin, makakaganti rin ako sa'yo! Ang iyak ni Matching habang hinihimas niya ang masasakit niyang puwet at kamay na natusok ng mga tinik. Naiwang nagmamaktol naman ang Matching sa pampang. Naisip niya na naisahan siya ni Pagong. Mula sa kwentong inyong narinig, ibigay ang mga elemento ng kwento gaya ng tauhan, tagpuan at banghay. Gawin ito sa inyong sagutang papel. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson. Sana'y nagustuhan nyo at natuto kayo. Para sa mga karagdagang impormasyon, detalye, maaari nyong bisitahin ang aming Facebook page. Video Lessons by Teacher Ann Alfaro. Huwag niyong kalimutang i-like. Maaari niyo ring bisitahin ang aming YouTube channel. Just type Teacher Ann Alfaro. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. I-click ang all para maging updated kayo at ma-notify once na nag-upload ako ng bagong video. Hanggang dito na lamang, kita-kits sa mga susunod nating video. Miss pa po sa inyong lahat. Paalam!